bago ang lahat, kayo aking naniyahan mag-subscribe, like and share at pindutin nyo na rin ang notification bell para sa iba pang mga uploads. Mapagpalang buhay po mga kapatid. Kumusta po? Ay, ito na naman po, hihingi na naman ng dispensa. Dahil sa mga busy na po ngayon kami, lalo dahil meron na po kami mga healing room. Ang Team Jado po ay may healing room na para sa lahat ng mga pasyente na nagpapagamot kay Master. Bukod pa po yung mga personal na nagme-message sa amin para magpagamot. So, meron pong announcement na, kumbaga, sasabihin ko lang po na meron pong ang Team JD United po ay may 7 GC para sa gamutan. 7 po yung 7. Healing room 1 to 7. So yun po. So everyday po talagang busy yung mga GC na yun para sa panggagamot. Kung meron pong mga magpapagamot, mag-PM lang po kayo kay Master o kaya sa mga admin sa akin para maipasok po kayo sa patient's room. Kumbaga nandun po yung standby area ng mga gagamutin. Tapos po, yung asawa po ni Master ang magpapasok sa bawat GC. Sa bawat GC ng healing room. Kasi po, ini-interview po muna nila kasi para yung tungkol sa mga sakit, kung anong sakit nila. At least, pagpasok sa GC, nakalagay na po doon. Halimbawa, pangalan po niya ay si Abaruray, o kunwari, pangalan niya si Abaruray. Nakalagay na doon yung pangalan niya, edad, tapos yung sakit. So, ganun po. Kaya, pag binasa namin, bago namin gamutin, alam na namin kung ano yung sakit niya. Marami po, physical, at talagang spiritual. Mga malalalang kaso na talaga po. Na halos hindi mo malaman kung kaya mo pang lunasan dahil talagang pang matagalang gamutan. Hindi lang po pang isang araw. Although meron po may mga ginagamot po kami na pang isang araw lang, yung mga nanuno or mga yung may kulam din po kami na kayang baklasin ng isang araw lang, pero karamihan po ay yung mga pangmatagalang gamutan. Inaabot ng 1 week, 2 weeks, lalo po yung mga talagang hindi mo mai-imagine na ganun katindi ang ginawa sa kanila. Hindi po namin binibitawan yan hanggang hindi magaling. Ganun po ang ginagawa namin. So, ayun po. At ma-announce ko na rin po na yung pong gamutan namin ay meron pong hindi naman po sa bayad. Kumbaga donation lang po, tulong sa ating mga healer kasi po meron po kami 35 na healer. So syempre po, yung iba naman po ay may trabaho, katulad ko may trabaho ko, yung iba. Pero yung ibang walang trabaho kasi nga lockdown, yung mga lockdown na yan, yung dahil sa pandemya na yan. Ang nangyayari po, kumbaga yung 100 na ibibigay ng isang pasyente, halimbawa, pag kaya naman, hindi naman namin pinipilit kung kaya, kung pag hindi kaya, ginagamot pa rin namin. So, nangyayari po, yung mga yung mga healer namin po, ay, syempre, halimbawa po, maghapon sila nasa healing room, kumakain po ng load yung mga yan. Hindi naman po pwede na
Maghapon ka doon, libre yung load, libre yung ano mo, libre yung internet mo, libre. Magbabayad, maglo-load ka pa rin. So, ganun po. So, binibigyan po rin namin ng load. Ang namamahala po na yan, meron po namamahala kami. Hindi po si Master ang humahawak ng pera. Meron po kaming hawak na pera dyan. Meron pong humahawak na pera dyan. 4 na tao ang nakapirma. Bukod pa kami Master, meron pang 4, meron pang 3 admin ang nakapirma dyan. 5. Ay hindi, bali 5 kami, kasama na si Master. 4 na admin ang nakapirma dyan, plus si Master. Kaya po hindi isang tao lang. Ang tapos po, so syempre bibigyan namin ng load. Pang-load po, pang-load. Plus, yung 100 na po yun, ay kasama po sa fundraising namin. Meron po kasi nagsabi na akala siguro nila ibinubulsa namin, hindi po. Yung po iipunin namin dahil kami may fundraising project. Hindi po kami makikinabang noon. May dahilan po yung 100 na yon. Pero yung 100 na yon, kunwari, ito si pasyente. Hanggang hindi siya gumagaling, 100 lang yon. Kung 2 weeks siyang gagamutin, yung 100 na yun, takbo na ng 2 weeks yun. Meron po kasi may mga epal-epal dyan sa paligid. Nangyari, yung nga, may nagpagamot sa kanila. Nilunasan nila kuno. Ayan ang nangyari. Napunta sa amin. Sa amin nagpagamot. Yun, may mga marurunong ang gagaling nila maglitso ng manok na sunog. So, yun po, bago tayo magkalimutan, magsa-shoutout po muna ako siyempre sa ating mga subscriber. Marami pong salamat sa paghihintay. Sac de la Hoya, and then Ghost Hunting Montalban Rizal, Jocelyn de la Peña, shoutout po sa inyong lahat. Art Mendoza, shoutout. Yan Santos, Mark Tatad, shoutout po. Clayton Michael, shoutout po. Gracel May Pahardog, shoutout. Boningning Nales, shoutout po. Marquidos TV, shoutout po. Gilbert Hernan, shoutout. Graham Habion, shoutout po. Mika TV, Neil Estrera, Noel Arandilla, Ayalu, Matrix Glitch, Maestro Verbo SA4, Angel Warriors. Si Ma'am Tess. Ma'am Tess, shoutout po sa iyo. Giancarlo Mesa, bro, shoutout. Sismia, shoutout po. The Calling to Save Life, shoutout. Beninil Palma. And then Carlo Grafane, Leo Dapat, Mark Lozano, shoutout. Miko Verdadero. Ayan po, shoutout po sa inyong lahat. Esalor James de la Cruz, shoutout. Joshua Austria, shoutout po. Rene Boy Galido, shoutout. And Eagle Eyes, shoutout. Raven Ramos, shoutout. Clint Legaspi, shoutout. Gary Vargas, shoutout. So, yun po. And also, shoutout din po siyempre sa ating Master Supremo, sa ating Master Jadu, kay Supremo Wendell, sa mga admin, siyempre, kay Bro Leo, Beverly, kay Bro Dato, kay Bro Elpidio, kay Bro Pitch, kay Bro Rodel, doon sa ating pong dalawang ladies, si Sis Mia at si Sis Des, shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, sa bumubuo ng Team Jadu, New Generation. Team Jadu United pala, Team Jadu United. So, yun.
So, yun po. Marami po salamat. Magandang gabi, umaga, tanghali, hapon po sa lahat ng ating mga supporters at subscribers sa buong mundo. Ingat po kayong palagi and God bless po sa inyong lahat. Ingat po. Happy last Friday. Sige po. Orasyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang palipadhangin? Ang palipadhangin ay isang uri ng telepathic influence o remote influencing na ginagamitan ng black magic. Isang uri din ito ng mind control. Mas mataas ang antas nito kesa sa tigalpo at kulam, pero mas mababa sa barang. Hindi na kinakailangan ng ritual dito. Ang orasyon lang ay sapat na. Ito ay isang uri ng orasyon na kargado. Ibig sabihin, matagal itong dinidibusyonan ng dasal at pananampalataya. At kapag ito ay ipinukol sa isang tao, papasok ito sa kanyang subconscious mind at maari nang maimpluwensyahan ang kanyang pag-iisip. Ang layunin nito ay manipulahin at guluhin ang utak ng isang biktima, at ang epekto nito ay parang nasisiraan ng bait. Minsan ay panandalian lang ang epekto nito, minsan naman ay pangmatagalan, minsan ay panghabang buhay. Depende sa lakas ng nagbitaw nito at depende kung mahina ang aura ng taong pinatatamaan. Pwedeng mild lang ang epekto nito, pwede ring malakas at matindi ang isang malakas na palipadhangin. Kapag hindi agad na agapan, ay maaaring mauwi sa tuluyang pagkabaliw. Maraming epekto ang palipadhangin sa isang biktima o sa isang tao na sa susunod na mga video ay atin pong tatalakayin. Paano malulunasan at kakalasin ang isang palipadhangin? Ito ay sa pamamagitan ng mga orasyon na pangkalas at pangontra. Nabibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Hele hele, Pater Hilla, Paptio ewowe wax, Exac mitum beo beab Deus, Yawok Exa wok, Zigsuo Zaiz Xat, Hele hele, Pater Hilla, Paptio ewowe wax, Exac mitum beo beab Deus, Yawok Exa wok, Zigsuo Zaiz Xat, Hele hele, Pater Hilla, Paptio ewowe wax, Exac mitum beo behab Deus, Yawok Igzawok, Zigsuo Zaiz Xat.